Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subungan Lunes. Auto kag modernized PUJ nagbungguan na sa Oton, Iloilo. Driver sang auto nadulaan sang Kabuhi, 13 ka pasahero napilasan. Barangay Tanod, ginbawian sang Kabuhi. 2 pilason sang ginpangbuno sang mag-utod sa Santa Barbara, Iloilo. 3 ka empleyado sang Negros Occidental PVO ginreklamo nga nagabaton sang kwarta kabaylo sang pag-release sang permit sa pagtransport sang baboy. Pag-spray sang pesticide, isa sa mga ginatanawang rason sa paglain sang pamatyag sa mga estudyante sa Sibalom Antique. Kag mga ginikanan kag manunudlo tunga ang opinyon sa pagkakasan DepEd sang mother tongue sa kindergarten tubtob grade 3. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, 21 anyos nga estudyante patay sang ginapahayag bumunggo sa nasugatang nga modernized PUJ sa Oton, Iloilo. Driver sang modernized PUJ kag 13 ka pasahero pilason. Si Kim Salinas nakatutok. Halos nawasak gid ang lawas ang sininga auto samtang wasak ang atubang nga porson sang modernized PUJ. Ini ang nangin eksena matapos ang pagbunggoan ay isang 2 kasalakyan sa Barangay San Antonio, Oton, Iloilo, mga alas 5:45 kahapon sang kagahon. Sa investigasyon sang kapulisan, halin sa Iloilo City ang driver sang auto nga ginkilala kay Elias Mando, 21 anyos, kag papuli na kuntani sa Barangay Parara Norte, Tigbawan, Iloilo. Si Elias Mando ang ginapahayag ng agaw sang linya sang modernized PUJ nga ginamaneho ni alias Jet, 40 anyos, kag may ruta nga San Joaquin, Iloilo City. Medyo madasig-dasig ang pagpadalagan. From salakyan, doon nagtabog sa may backseat. Dito na nakuha sa aton nga mga responding team. Gindala ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakaangko naman sang minor nga pila si alias Jet, kag ang 13 pa nga mga pasahero nga gilayon gindapatan sang first aid. Base sa pahayag sang driver sa operations manager sang modernized PUJ, naga-easy-easy na ang auto antes ini bumunggo. Padayon ang pag-review sang kompanya sa dashcam sa ila salakyan. Liter S dagan bla, nangagaw sa linya. Siyempre kay galon ulan, na bungguan niya tong kilid sang amon nga bus. Kung ina lang ko no iya preparasyon matumbagid ang bus, ang iyagin desisyon. Inbunggo dito sa posteo, mga tabo sang posteo subong, ilay bungguan niya para magpundol ang bus. Nagapabilin nga detain sa Oton Municipal Police Station si alias Jet. Ginahulat pa man ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka ang mga ini sang reklamo. Ginpadulungan sang news team ang puloy-an ni alias Mando sa Barangay Parara Norte apang nagpamalibad maghatag sa bahayag ang iya mga himata. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, tanod patay samtang 2 pilason sang ginpang buno sang magutod sa Banwa sang Santa Barbara. Mga suspect nagbalos ng kuno matapos ginkastigo ang ila amay. Si John Sala nakatuto. Patay ang barangay Tanod sa tampilason ang utod sini kag isa pa kaabyan. Ang mga biktima gid pangbuno sa mag-utod nga ila madlang kasilingan sa barangay Miraga, Gibwangan, Santa Barbara, Iloilo, Sabado sang gabi. Ginkilalang napatay kay Leonel Soltones. Ang mga pilason naman amo si Leomel Soltones kag Danilo Hombrebueno. Sa investigasyon sa Santa Barbara Police nagainom-inom ang mga biktima sa balay sa mga Soltones sang nabatian nila nga may nagasinggitan nga nagapanghangkat sang away. Nagmaoy nagali ang suspect nga si Ryan Luzada bangod nagbaisay sila sang iyamay. Singgit sa dito sa guwa nga sinudaysog naway. Umbong ni siya sir, no? Most likely sir nakainom man ni siya. And timing man ni sir nga pakadto ni kuno sa store ang ang tatlo naton ka biktima. So without any provocation sir no min stab ini sang sang suspect ang isa ka ang victim number 1 naton.
Ginapahayag nga una ginbuno ni Ryan si Liomel. Bangod sini nagtuyo magpatunga ang tanod nga si Leonel. Apang nabunan man ini sa kilid. Sang nakitaan sang utod sang sospek nga si RR ang komosyon, nagbulig ini kag ginbuno naman si Danilo. Apang depensa sang isa sa mga sospek, nagbalos lang sila bangod ginpulihan kastigo sa mga biktimang ilamay. Suno kay Ryan sang nagbaisay sila sang iamay, hinali may ginhaboy nga pusog ang mga biktima kag didto na nagpinukutay. Kita ko si Papa, gina sa puti da. Kamuto nag-airnawire kami. Dudugay nagabot man bugto ko. Apang aminado si Ryan nga wala na ini makahibalo kung ano ang nahimo. Bagudyara si impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Napudyutan ko lang, sir. Why ko balo kong kutsilyo to, kung sin. Kung basta do, kita ko do tarom lang to mo. Ginpangdala sa ospital ang mga biktima apang wala na natabangan pa ang barangay tanod. Luwas na sa katalagman apang padayon pa nga nagapaayo ang 2 kapilason sa ospital. Preso mag-utod nga sospek sa Santa Barbara Municipal Police Station kag ginpasakaan na sa reklamo nga murder kag attempted murder si Ryan Luzada samtang frustrated murder naman si RR. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Kim Salinas. Kim? Madamo nga salamat, Jert. Baligyaan ginransak sang kawatan sa Talisay City. Mga kwarta kag baligya nataban. Si Eileen Pedreso nakatutok. Mabukas na kunta ni Isabel sang iya baligyaan pasado las 5 sang kaagahon sang Sabado, apang ini ang iya na abdan. Wasak ang bintana. Naganilapta ang mga baligya kag ang suludlan sang benta wala na sang unod. Nataban sang kawatan ang bugas, sigarilyo kag benta sang baliligyaan. Kaya mo na pagkato namon di sang bata ko, nakita ko guba na dira pa lang kami sa bangga. Siling ko daw nagapangluyan ako, wala Diyos ko. Pag everyday sarado pa man mo kay duha nakapadlak. Paglantaw ko, wala na mga bugas ko. Tapos, di rin naman paglantaw ko, wala na ang kwarta ko. Naglabot sa masobra 20,000 pesos ang balor sang baligya, kag cash ang nakuha sang kawatan. Wala sang CCTV sa baligyaan. Apang suno kay Evelyn nga nagatulog sa piyak nga baligyaan. Nabatian sini nga daw kasubong nga may nagapaniltig sa lugar. Nakabugtaw ko 2 o'clock, may nagapina. Ang expected ko lang yan, nga may gapaninlo lang sa likod. Siling ko, nag-ano ko sa ila, siling ko, ano na, daang ginaobra nyo man. Tawagin sa huwag, pero wala sila nagsabat. Ang ano ko lang, 2. Ginreport na sa Talisay City Police ang insidente. Sunod sa kapulisan, mahimo nga madugay na nga nagapanilag sa lugar ang mga sospek nga posible na gamit sa martilyo sa pagguba sa bintana. We are still conducting investigation and we are collecting evidences para ma-evaluan natin kung sino man ang mga suspect. Sinastudihan nila ang isang lugar, ang lista nila tudlon. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, posible nga nakalabay lang sa Pisanan National High School ang pila ka mga estudyante sa Pisanan Central School. Rason nga nakahaklo man sa baho. Sunod sa spokesperson sa Task Force Pisanan sa bahin sa Senior High School building sang high school, ginalantaw nga nahaklo ang wala pa natumon nga baho base sa investigasyon. Ginadula naman sa investigasyon ang mangunguma nga nag-ako nga nag-spray sa pesticide mangudyara sa 1 kilometro ang distansya sang talamnan sini halin sa mga eskwelahan. Samtang natapos na ang pagkolekta ng samples sa eskwelahan kag sa palibot. Nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes kag posible nga maglawig pa. Napulo na lang ka estudyante ang admitted, 8 sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag 2 sa Ramon Maza Senior Memorial Hospital. Mother tongue himuon na lang nga sekundarya nga lengguwahe sa pagtudlo sa mga kindergarten tubtob grade 3 students sunod sa Department of Education. Mga ginikanan kag manunudlo may magkatuhay nga opinyon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo. John? Jert, sarang sa gihapon kuno nga magamit ang mother tongue bilang lengguwahe sa pagpatigayon sa mga klase apang mangin auxiliary o kung suporta na lang ini sa Filipino kag English.
Aktibo kag energetic sa klase ang mga grade 3 student ni Teacher Excel sang Mayor Gerardo Guriseta Senior Memorial School sa Banwasang Pavia, Iloilo. Kung nagatudlo ini sa iyang mga estudyante, mas pabor kuno sa iyang paggamit sang English kag Filipino nga lengguwahe. Kalabanon kuno sa mga kabataan sa iyang klase na kahibalo na nga maghambal kag maghangop sang English bangod sa mga cartoons kag TV shows nga ilang masami nga ginalantaw. Kung kaisa mas nagalibog pagani kunong ilaulo kung mother tongue ang paghahambalan. Yung textbooks namon, ang mother tongue na medyo dalom nga karaya daw antiki ang amon nga textbooks, so may mga words nga kinanglan pa namon kay diga sa Pavia mixture mo kay Ligaynon and karaya. Si Ma'am Rosalie naman pila sa iyang mga estudyante English man ang first language sa ilang mga balay. Apang sa iya eksperyensya, mas mahapo sa gihapon kung kinaray ang ginagamit sa klase. Siyempre sa mother tongue, kay amo na ang kinaano natin na dakuan namon nga lingwahe. Mas dasig nila pag maintindihan. Oo. Ay may ara nga daw hindi gid sila nang kabalo mag-English. Suno sa Department of Education 6, sa baylo nga nagapanguna nga lingwahe sa pagtudlo, himuon na lang nga auxiliary o kun bulig ang mother tongue. English and Filipino will be the main language sa aton sining pagtudlo sa kinder to grade 3 sa mga eskwelahan naton. It's going to be an auxiliary, mangin bridge siya. Pabor diri ang Iloy nga si Sheila. Bangod sang una kuno, sang mother tongue pa ang ginagamit sa mga assignments. Bisan siya kuno, nagalibog ang ulo sa paggiya sa iya bata. Ikabudlay man iano sa ilay pa ano bala silang mother tongue. Nabudlayan din man ng mga bata. Nagsugod na ang klase sa nagligid nga bulan gani iga-monitor sang DepEd 6 ang implementasyon sang nasambit nga order. Jerd, suno sa DepEd 6 magluwas sa pagpasangkad sang numeracy kag literacy. Ini ang preparasyon man para sa mga estudyante sa paglabot nila sang grade 4 onwards sa diin nga ang mga libro English kag Filipino na ang lengguwahe. Jerd. Madamong nga salamat, John Sala. Mga kapuso, liwat naman nga makabenepisyo sa mas marubo nga presyo sang gatong ang publiko. Ilabi na gid ang mga motorista sa mga semana. Base sa datos nagikan sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang magadubo sang 70 sentimos kada litro. 10 sentimos naman ang igabuhin sa kada litro sang diesel. Samtang ang presyo sang kerosene magadubo man sang 80 sentimos kada litro. Buwas sa agay gapatuman sang mga oil company ang adjustment sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Baha kag pagdanaw-danaw nagapabilin nga problema sa pila ka lugar sa Iloilo City. Iloilo City LGU bukas sa pagpakigangot sa DPWH ICDO agud masurbar ang problema. Yaring balita ngaton gintutukan. Naglabot tubtob sa hita sang pila ka residente sang Barangay Lopez Haina Sur sa La Paz ang tubig baha sang nag-inulan sang Mayo. Dugay na. Oh, Diyos ko gagmay pang bata. May baha na diyag. Ba amo dirita na nangalin dito sa punta diri na gadulong sabi mo. Sa sulod balay namon galutaw na tanan. Sunod naman kay Razel nga kun magbaha tuman kadugay ini nga maghubas. Nagalabot sang 3 ka adlaw tubtob isa ka semana. Sa mga kanal sa barangay makita pa ang nagbara nga tubig. Pero wisyo kitang tao ti kabutas kung kisa aga tiil lang. Ang duta o tanawa lang lunang. Wala nagahubas nga tubig. Ini ang sitwasyon sa kanal diri sa Lopez Haina Sur, La Paz, Iloilo City. Suno sa mga pumuluyo, inigid ang sitwasyon bisan pa mag-init ang tiyempo. Ang ilang pamangkot masolusyonan pa ihan ang ilang problema sa tunga sang konflikto sang Iloilo City LGU kag DPWH ICDO. Ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang Executive Order No. 01 nga naga-reconstitute sang Iloilo City Drainage Task Force. Nagdugang diri ang Technical Working Group nga magatutok hindi lang sa pila ka lugar kundi sa bilog nga syudad. Pagklaro ni Treñas Chu, bukas ang LGU sa pagpakigangot sa DPWH ICDO sa anuman nga proyekto. Kabahin pa gani isang task force ang ahensya. Not all drainage projects are being implemented by Iloilo City government. Balaan man natin. May Lone District, may regional. So we created this EO para we will make sure nga ang tanan nga ga-implement
improvements sang drainage programs diri sa city will be consolidated. Madumduman nga sang damlaglag ginpauntat sang Iloilo City Government ang road and drainage project sa Barangay Taal, Tubtob East, Timawa, Somolo bangod sang kulang nga rekisitos. Subong, ginaproseso na ang papeles kag handa ang LGU sa pagpadayon sang proyekto basta makakomply ang ahensya. Nagpromesa sila nga i-comply ang ilang mga requirements, no, nga dito based sa ilang violations. So we allow them to continue sang ilang trabaho pending sang ilang requirements, no. Ang importante lang man sa aton diri sa syudad nga may coordination. Wala sa gihapon sang sabat ang DPWH-ICDO kaango sa isyu sang ginpakigangutan sang news team. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga manugbaligya nagareklamo sa mga basura kag iban pang higko sa mga merkado sa Bacolod City. LGU nagpatigayon na sang flushing. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Eileen? Jert, mga kapuso, dako karon ang pagpasalamat sa mga manugbaligya kag manugbakal diri sa Burgos Public Market sa Bacolod City matapos ang flushing operations sa LGU sang weekend. 20 na katuig nga nagabaligya sang itlog si Soltera diri sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Sa kadugayon, naanad na kuno ini sa higko sa palibot sang merkado. Apang ang hindi sini maagwantahan ang baho nga nagaresulta sang paglain sang iya pamatyag. Kaday kabaho ang mga kwanda bala, ang ang mga dunot nga daan sa mga prutas da tanan nga basura haboy dira dagalalain kay mga customer gani di gareklamo sang kabahoon. Sa masami nagapangapi sa merkado si Nene, apang kung kaisa nagapalayo na lang kuno ini bangod sa baho nga nahaklo. Baho gid kung hindi makawashing. Di gawashing man sila pero may arag gid mga gaano di ba sa mga baboy ilang nga dugo ano gid mawasi gid ya. Amo nang gabaho. Amo gina din problema diri sa Burgos. Sang weekend, nagpatigayon sang flushing sa palibot sa merkado ang LGU agud mahagan-haganan ang baho kag matinluan ang lugar. Gin-prioritize na kiti amo nang reklamo sang pumuluyo. Kada mo na siyang doable. Ang flushing, it can be done immediately with what available resources. Matapos ang flushing, inina ang sitwasyon sa Burgos Public Market. Targets ng LGU nga tinuan man ang Libertad Public Market kag iban pa nga mga merkado. Kung ano pag ito ang bibilin, I think na paano na naman nakatangat na actually pang-tinlo. And we will have it twice a month. And then sige-sige. Nagpasalig man ang LGU nga himuon nga regular ang garbage collection sa mga merkado. Jert, kadungan sang pagpanidlo ang hingyo man sang LGU sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud amat-amat na nga masolusyonan ang problema sang basura sa syudad. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Eileen Pedreso. Mga kapuso, nagsulod liwat sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Bising kagabi. Apang gilayon man nga nagwa sa Parcaina sang kaagahon. Ang sentro sang Bagyo ulihin na siplatan sa kalayoon nga 605 kilometers na aminhan sang Itbayat, Batanes. Nagahulag ini paan na aminhan sa kalasigon nga 35 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, padulong ini sa East China Sea kag magalain ang direksyon pa nakatungdan antes maglandfall sa Eastern China. Ula na sang epekto sa pungsod ng bagyo, apang padayon nga magapaulan ang habagat sa pilakabahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sa gihapon sang lapta-lapta nga ulan sa pilakabahin sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros Island. Posible man ang pagulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Naglabot sa kinabulabanta 11 milyones pesos ang balor sang halin sa pagpangsunog sa tatlo ka mga heavy equipment sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental sang Biyernes ang gabi. Ang mga heavy equipment ang ginalakipan sang duha ka mga dump truck kag isa ka bako. Ang mga ini ang ginapanagiyahan sa punong barangay sang amuman nga lugar.
Base sa impormasyon nga ginpalabot sa Himamaylan City Police, nagpakilala nga mga miyembro sa CPP-NPA ang nagsunog sa mga heavy equipment. Patay ang 46 anyos nga babae nga ginkilala lang kay Lori matapos gintiro sa sulod sang Yabalay sa poblasyon Makatuaklan kahapon sang kaagahon. Base sa investigasyon sa Makati Police, nagkakatulog ang biktima sang nagluntad ang krimen. Base sa panaysayon sang kabataan sang biktima sa kapulisan, may nabatian sila nga lupok sang kaagahon. Apang wala sila nagwa para sikyaron ang ilang ginikanan nga yara sa pihak nga balay bangod sa kakulba. Upod sang biktima sa pagtulog ang yabana, apang wala man kuno ini makabatsyag bangod mahamuok ang katulugon. Padayon pa ang investigasyon sa Makati Police sa mga insidente. Arestado ang 33 anyos nga si alias Joshua sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Osmeña, Iloilo City proper. Residente ang subject sa Barangay Rizal, Palapala 2. Nakuha sa subject ang 442,000 pesos nga balor sa suspected shabu nga nagabugat sa 65 gramos. Suno sa kapulisan, personal nga nagakadto sa subject ang mga parokyano sini agud magbakal sang illegal nga droga. Detained na ini sa karon sa Iloilo City Police Station 7 kag napasakaan na sa nagakaigo nga kaso. Nagdangat sa 476,000 pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakuha sa 3 ka mga lalaki sa Barangay Pakyad, Oton, Iloilo pasado alas 5 Sabado sang hapon. Main subject sa alias Itik, 36 anyos nga naaktuhan nga aktual nga nagabaligya sang 5 ka sachet sa suspected shabu. 2 ka bulan ini nga gin-monitor sang kapulisan. Arestado man ang 2 sini ka mga upod nga nagserve runner nga sanday alias Tibor kag Toto nga lunsay 24 anyos. Yara na sa paginakop sang kapulisan ang nagkalatakpan kag pagapasakaan sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga kapuso, bigger, more unique kag bongga ina ang dapat bantayan sang GMA Kapuso sa GMA Gala 2025. Less than a month to go, masaksiyan na ang ingrande nga pagulupdanay sang Kapuso stars kag iban pang showbiz personalities. Sunod sa event stylist ang GMA Gala this year nga si Gideon Hermosa, totally different ang nagahilapit na nga gala sa past GMA Galas. Bantayan ang 75th anniversary sang GMA Network. GMA Gala sa August 2 na. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagapadayon ang proof of purchase promo sang GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magapadala sang entries kag may tsansa nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip, ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang tubtob pa sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kon scam texts. Magtutok lang sa GMA kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages kung magbisita sa microsite sang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga kapuso, 3 ka empleyado sang Negros Occidental Provincial Veterinary Office ginaimbestigaran sa ginaligar pagpangilkil kabaylo sang madasing nga pagproseso sa mga permit. Si Eileen Pedreso nakatuto. Ginpaidalom sa investigasyon sa Negros Occidental Provincial Legal Office ang 3 ka empleyado sa Provincial Veterinary Office. Ini may angot sa nabaton nga reklamo sa opisina gikan sa wala nagpakilala nga persona natuhoy sa recognition of active surveillance o kun ras nga isa sa mga requirement para makatransport sang buhi nga baboy. Nakatapik sa reklamo ang kopya sa mga screenshot nga nagapamatuod sa transaksyon. Ginpayag sang tagreklamo nga nagapanukot ang 3 ka empleyado. Na-solicit sila bayad in exchange para sa ma-release. Kinatouch ang screenshot nga ining mga tao sa PBO ga pangayo porta. May transaksyon nga natabo miyara gid receipt of payment nga natabo. Diyan duwa sa field dan ang isa lang para sa PBO. Naglabot sa masobra 100,000 pesos ang nasukot na sang 3 ka empleyado suno kay Attorney Nelias. Gipabanuugan na sang show cause order ang mga inikay na sa aga kag mayara sang 3 ka diyas para magsabat sa reklamo. Sulat nato na ginatolerate, no? Whatever the investigation, we will support the
the provincial legal office, no, kay para nga masanagan man nato, no, kag mahibaluan kung ano ang kamatuoran. Kung mapamatudan, posible magapangatubang sang reklamo administratibo kag kriminal ang 3 ka empleyado. Wala ginbuyagyag sa Provincial Legal Office ang pangalan sa mga ginaimbestigaran. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magula na o kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Kapuso, ready ka na bala sa pinakamatahong nga away? Starring Barbie Forteza, Rufa Gutierrez, Kailin Alcantara kag Gloria Diaz. Kahapon may patilaw nga kilig sa All Out Sunday si Kailin. With a Tagalog song duet, kaupod ang co-star nga si Choi Bo-min. Nagbanding man ang Korean star with Barbie. Ang Beauty Empire obra sa GMA Public Affairs View Philippines kag Creation Studios. Karon na ang TV premiere sina 9:35 PM sa GMA Prime kag 11:25 PM ang delayed telecast sa GTV. Samtang amat-amat na nga mabatyagan ang gahom ni Tera. Ano bala ang pagtilaw nga iya maatubang kag paano mapakita ang iya gahom? Paano ba namangin kaapi ni Tera ang mga elemento sang dunang manggad sa iya palibot? Bantayan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime 8 PM pagkatapos ng 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.